Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po na bagamit kami ay hindi karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa napakalaking pag-ibig at habag ng Panginoong Hesukristo, ibinigay niya yung kanyang sarili para pasanin ang lahat ng aming mga kasalanan at tinisin sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat dahil po sa biyaya ng kaligtasan na ito. At salamat din po sa oras po na ito na binigay niyo po sa amin para magkatipon dito po sa harap ng iyong salita upang pakinggan ang iyong tinig. Dinadalangin din po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay ipaunawa niyo po sa amin yung mga bagay na dapat namin malaman at ipaunawa po sa amin yung mga bagay na hindi pa rin namin ngayon unawaan hanggang ngayon. Pakiusap, tulungan at gawain niyo po yung bawat isa sa amin. Kayo rin po ang manghawak sa puso ng bawat isa sa amin habang kami naikinig at naway ito'y makarating sa aming puso at ito'y maging kalakasan namin sa natitira po namin buhay dito sa mundo habang inihintay po ang ikalawan yung pagdating. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na hanggang ngayon ay maaaring nakakaranas pa rin ng mga kahirapan physically and spiritually. Patuloy po namin silang idinadalangin upang magkaroon sila ng panibagong kalakasan upang makapagpatuloy sa kanilang Christian life at hindi po matangay ng alalahanin at mga kabigatan sa kanilang pamumuhay. Aming Ama, nakita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay mas patindi ng patindi. Kaya ninanais po namin na sundin po ang inyong kalooban, lalong-lalo na yung pagbabahagi po ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito, aming Ama, pakiusap, tulungan at gabayan niyo po kami at naway palakasin niyo po kami spiritually upang mapuntahan po namin yung mga tao na naghihintay po sa amin, na naghihintay sa kaligtasan na binigay niyo rin po sa kanila. Aming Ama, ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Patuloy niyo po silang ingatan kung nasa man sila naroroon at patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at mapanatili nila yung kanilang identity kahit na sila ay nabubuhay dito sa mundong ito. Ngayon aming Ama, sa simula hanggang sa matapos ay sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa Roma chapter 5. Babasahin po natin Roma chapter 5 verse 1 hanggang 3. Romans chapter 5 mula verse 1 hanggang 3. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay? So ready na po? Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinagninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So, mula po dito sa mga verses po na binasa natin ay pag-aaralan po natin kung ano po yung kapayapaan na ibinibigay po ng Diyos. So, kung makikita po ninyo dyan sa bandang itaas, meron title, Mga Bunga ng Pag-aaring Ganap. So, hindi lang tayo inaring ganap para maligtas. Kundi inaring ganap din tayo, meron po mga nakalagay po dito. Sabi dito, meron tayong kapayapaan. Sabi dito, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung una po na nating pag-aaralan at susubukan ko po na ma-explain yung mga talata dito po sa tatlong verse po na ito na binasa po natin. So una, nagkaroon tayo ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito po natin makikita na yung kaligtasan ay hindi po nanggagaling sa sariling gawa. Yung kaligtasan ay nanggagaling lang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yun yung pinananampalatayanan natin. Naintindihan po? So, hindi yun sa ating sariling gawa, hindi yun sa ating sariling sikasig,
kundi tanging sa pamamagitan lang ng pagsasakripisyo o sa pamamagitan lang ng dugo ng Panginoong Jesucristo, mayroong kaligtasan. Kung ikaw ay mananampalataya, sabi dito, ikaw ay inaring ganap. Ano ba ibig sabihin ng inaring ganap? Ibig sabihin, para sa Diyos, ikaw ay walang kasalanan maski na isa. Ikaw ay matuwid. Kumbaga ganap, inaring ganap. So, kung ikaw yung nananampalataya, ikaw ay inaring ganap sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ito yung isa sa una na dapat nating maunawaan na yung kaligtasan ay ayon lang sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa. Lalo na sa mga churches po sa paligid natin ngayon na nagsasabing sila ay mga iglesia ng Diyos o iglesia ng kung ano, sinasabi nila na yung kaligtasan ay base sa gawa. Sinasabi nila na kailangan nating pagsikapan, kailangan nating gumawa para maligtas, para ma-secure yung kaligtasan dun sa pagpasok sa langit. Pero dito po sa verses po na ito, makikita natin na yung pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po? So kung ikaw ay nananampalataya sa harapan ng Diyos, ay ikaw ay inaring ganap. Ibig sabihin, matuwid, walang kasalanan, malinis sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano po yung ibinunga nun? Dahil din daw sa pananampalataya na yun, ikaw ay inaring ganap. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, alam natin na tayo noon ay kalaban ng Diyos o kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos ay galit sa atin, hindi dahil sa mismong tayo, kundi dahil sa kasalanan na nanatili sa atin. Dahil doon, napahiwalay tayo sa Diyos. At dahil sa kalooban ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, ninais niya o gumawa siya ng paraan para makapanumbalik yung relasyon natin na napahiwalay sa Kanya. Balikan natin yung Genesis chapter 3, kung paanong yung mag-asawa, si Adan at saka si Eva, napahiwalay sa Diyos. Sila noon ay may maayos na ugnayan o relationship sa Diyos. Meron silang kapayapaan doon sa Garden of Eden. Tama po ba? Pero dahil sa kasalanan, napahiwalay sila. Dahil sa kasalanan, nagulo yung order doon sa Garden of Eden. Naintindihan po? Pumasok yung kasalanan, sinumpa yung mag-asawa, pati si Satanas, lahat po naging magulo na. Dahil po sa kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, na ipinropesiya mula pa ng Old Testament at isinakatuparan ng New Testament, ito si Jesucristo na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Si Jesucristo magpapanumbalik sa ating relasyon sa Diyos. Tanging sa Kanya lang. Naintindihan po. Kaya nga, kung yung isang tao ay mamimit si Jesus Christ, mamimit kung ano yung kaligtasan o kung malalaman niya kung ano yung kaligtasan, magkaroon siya ng kapayapaan. Hindi sa kanyang laman, kundi sa kanyang espiritu. Naintindihan po. Kaya na sinabi sa Mateo chapter 11, di ba? Pinapalapit tayo ni Jesus, tayo mga nabibigatan at tubang nag-aalala. At bibigyan tayo ng kapahingahan sa ating espiritu. Yun po yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, dahil sa pananampalataya na ito, nagkaroon din tayo ng kapayapaan. So brothers and sisters, meron po bang kapayapaan? Bakit parang hindi halata? Meron po ba? Yes. Yung kapayapaan na binibigay ng Diyos ay kapayapaan sa pagpasok sa langit. Tama po ba? Yes, meron din kapayapaan dito sa mundong ito, pero kailanman hindi yun makakapag-secure sa pagpasok sa langit. Tama po ba? Yung kapayapaan ay binibigay ng Diyos ay kapayapaan para sa pagpasok sa langit. Kaya nga, sa lahat ng mga naligtas, sa atin bilang mga naligtas at naging anak ng Diyos, tayo tumanggap ng kapayapaan. Naintindihan po? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang iba. Tanging sa Kanya lang, makukuha natin yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Pero yun nga, yung kapayapaan, hindi natin nahawakan. Pero ito yung ating nararamdaman. Tama po ba? Pero ano ba yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan? Nakikita. Visible. Kaya kung meron ka nung bagay na yun, may kapayapaan sa puso mo. Tama? Ano yung bagay na ibinibigay ng sanlibutan na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan? Ano po? Di ba? Pag binibigyan tayo ng sanlibutan ng pera, yes, payapa.
Tama ba? Walang alalahanin. Para bang ang lakas-lakas natin, tama po ba? Kaso nga lang, yun ay binibigay ng sanlibutan. Yun yung isang object na ibinibigay ng sanlibutan na nakikita na nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaso nga lang, ito ay temporary at ito ay para sa ating lang laman. Naintindihan po? Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi po nakikita. Dahil ito yung pag-asa natin dun sa langit. Yung pagpasok dun sa langit, dun sa kaharian ng Diyos. Yun yung kapayapaan na yun. Naintindihan po? Na makukuha lang natin kay Jesucristo. At kung ito ay ating nakamit, ito ay magbubunga rin sa ating buhay, Kristiyano. Na tayo na nakatanggap ng kapayapaan, tayo rin yung gumagawa ng kapayapaan at nagbibigay ng kapayapaan din sa iba. Ito po yung mga pag-aaralan po natin. Una, ako na nakatanggap ng kapayapaan. Pangalawa, ako na dapat gumagawa ng kapayapaan. Pangatlo, ako na dapat nagbibigay ng kapayapaan para rin naman sa iba. Naintindihan po. Dahil nga tayo nakatanggap ng kapayapaan, kung ating pinanampalatayan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. So ito yung ginawa ng Diyos para sa pagbibigay ng kapayapaan sa atin. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili para lang sa ating kapayapaan. Kaya nang sinabi sa mga Bible verse na napapakinggan natin sa Bible seminar, di ba? Dahil sa kanyang mga latay, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Dahil sa kanyang pagkabugbog, nagkaroon tayo ng kaayusan. Dahil sa lahat ng mga sakit, physically, na tinamo niya, gumaling tayo mula sa kasalanan. Naintindihan po. Lahat ng yun ay binigay ng Panginoong Jesucristo at hindi yun binigay ng libre lang. Merong price na ibinigay yun para na bago makuha yun, meron siyang ibinayad. Ano yung ibinayad niya? Yung dugo niya. Naintindihan po. Para tayo magkaroon ng kapayapaan, hindi lang ito basta sinabi ng Diyos, kundi siya mismo yung gumawa nito para sa atin. Kaya nga nagbigay siya ng kapayapaan sa atin para hindi na tayo mag-alala. Naintindihan po. So bago tayo maligtas, walang kapayapaan. Tama po ba? Kasi sinisikap natin gumawa para sa kaligtasan. Hindi payapa yung ating puso. Sapat na ba yung ginagawa ko para ako yung makapasok sa langit? Sapat na ba yung pinaglilingkod ko sa Diyos para masabi kong talagang ligtas ako? Talaga nag-aalala tayo, di ba? Pero dahil nga nung nalaman natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi ko na pala kailangan gumawa. Meron nang gumawa para sa akin. At yung pagkakagawa niya sa akin ay pangwalang hanggan na. Hindi na natatapos. Kaya meron tayong kapayapaan. Tama po ba? Naiintindihan po. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan na pangwalang hanggan. Pero yung kapayapaan na kadalasang hinahanap ng mga tao ay kapayapaan para sa kanilang katawan. Tingnan po natin ito. Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 17. Roma chapter 14, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So nakita po natin yung pagkakaiba, di ba? Yung kaharian daw ng Diyos ay hindi sa mga bagay na nakikita o nahahawakan. Kasi nga, pagkain tsaka pag-inom, yun yung visible things. Pero ano po yung kaharian ng Diyos? Patungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Yun po yung ibinibigay ng kaharian ng Diyos. Yun po yung ino-offer niya. Naintindihan po. Kaya kung sino yung mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, mananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ito po yung makukuha niya. Yung pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Naintindihan po. Sabi dito, binanggit kapayapaan. Yung kaharian ng Diyos ay hindi sa mga bagay na pisikal. Noon, lumalapit tayo sa Diyos para sa mga bagay na pisikal. At kapag natatanggap natin, nagiging payapa tayo. Pero ngayon na natanggap natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ito'y masigit na kapayapaan para sa ating espiritu, sa ating buong pagkatao. Naintindihan po. Yung pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan, ito po yung binabanggit mula sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng pagiging matuwid, walang kasalanan, banal.
Sabi sa Colossus chapter 2 verse 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin, na sa mga tuntuning salungat sa atin, ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Kung i-imagine po natin yung time na si Jesus ay ipinako sa krus. Lahat ng kasalanan na ginawa natin, mula pa nung simula, ngayon at kahit na sa hinaharap, kasamang ipinako dun sa Kanya. Naintindihan po? Hindi lang po yung laman, yung ipinako kay Jesus, pati na rin yung kasalanan natin. At dahil doon, sa pagbibigay ng sakripisyo ng kanyang sarili, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Naintindihan po? Para bang isang sakit para sa atin. Di ba kapag meron tayong nararamdaman physically sa ating katawan, hindi mapalagay yung ating isip. Ano bang problema? Ano bang kailangan kong inumin? Medyo masakit yung ulo ko, ganyan. Kailangan kong bumili ng gamot. Nababagabag tayo. Tama? Pero kapag tayo'y nakakuha na ng gamot, gumaling, ano po yung pakiramdam natin? Relief. Tama po ba? Kaayusan. Panatag yung puso mo. Ay, wala na akong sakit. Kapayapaan. Panatag yung ating puso dahil nga pinawi na ni Jesus yung kasalanan natin. Ito po yung kapayapaan na binibigay ng kaharian ng langit. Hindi po yung mga kagamitan or mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya na sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, si Jesus o yung Diyos, siya po yung mismong prinsipe ng kapayapaan. Naintindihan po? Kaya siya na prinsipe ng kapayapaan, kaya din niya magbigay ng kapayapaan. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. John chapter 14 verse 27. Juan chapter 14 verse 27. Basahin po natin. Juan chapter 14 verse 27, 3 to 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso o mata. Itong kapayapaan ay binibigay ng Diyos ay hindi kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Itong kapayapaan na ito ay nag-aalis ng takot, nag-aalis ng bagabag. Spiritually. Naintindihan po? Kaya yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos para sa atin, ito yung karapat-dapat na makuha natin bilang isang tao na napahiwalay sa Kanya. Kasi nga tayo ay karapat-dapat sa pagkawasak. Pero dahil kay Jesucristo, napanumbalik tayo, naibalik sa atin yung kapayapaan. Naintindihan po? So imagine natin yung time na si Adan at saka si Eva ay maayos yung relationship nila sa Diyos. Nag-fellowship sila ng maayos, sa papakinggan nila yung words of God. Doon sa Garden of Eden, lahat ay payapa. Tama? Pero pagkatapos na sila ay magkasala, ano po yung nawala sa kanila? Kapayapaan, di ba? Ano po yung pumalit? Takot. Nung hinahanap na sila ni Jesus, o hinahanap na sila ng Diyos doon sa Garden of Eden, anong sabi ni Adan? Sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Anong sabi ni Adan? Nagkubli ako kasi hubad. Natakot ako. Ayoko magpakita sa iyo kasi ako ay hubad. Dahil po doon, yun po yung kumakatawan sa pagkatakot sa Diyos dahil nga nawala yung kapayapaan, napahiwalay sila. Naintindihan po? Dahil po doon sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos, yung Diyos hanggang ngayon ay gumagawa para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan para sa mga tao. Yun si Jesucristo. Kaya nga, si Jesucristo na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, siya ay mag-aalis ng magabag at mag-aalis din ng takot sa atin. Hindi lang po ito takot sa physical. Naturally, nandito pa rin yung takot sa atin. Tama po ba? Dahil nga meron pa tayong laman. Pero sa espiritu, wala na yung ating bagabag at wala na yung takot. Kasi nga, may kapayapaan. Sabi nga dito, wag. Huwag kang matakot, huwag mabagabag ang iyong puso. Bakit? Kasi nga may binibigay na kapayapaan si Jesus. Ano po ito? Sa pamamagitan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin ito. Filipos chapter 4 verse 7.
Bakit ba hindi na tayo dapat matakot? Sabi dito sa Filipos chapter 4 verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So sino po mag-iingat? Sino po? Yung Diyos. Sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya nga, hindi na tayo dapat matakot. Hindi na tayo dapat na mabagabag sa ating puso. Kasi nga, yung kapayapaan ng Diyos, yung nag-iingat sa bawat isa sa atin. Naintindihan po. Wag po natin ma-misunderstood na habang tayo na dito sa mundong ito, wala nang takot. Natural yan dito pa rin yung kasi nga meron pa tayong laman, mahina pa rin tayo. Pero kay Kristo Jesus, siya yung mag-iingat ng ating puso mula sa takot, mula sa bagabag na nararamdaman natin dito sa mundong ito. Naintindihan po. Paano natin patuloy na marireceive yung kapayapaan na yun? Ibinigay niya sa atin yung Biblia. Naintindihan? Kung wala itong Biblia, sino makapagre-remind sa atin ng kapayapaan na binibigay ng Diyos? Yes, tayo po, bilang mga tao, madali tayong makalimot. Tama po ba? Yung ating isip, yung ating memory, ay humihina ng humihina. Tama po ba? Pero sa pamamagitan ng Biblia, nare-remind tayo. Kaya, sa tuwing binabasa natin yung Biblia, sa tuwing binabasa natin yung kanyang salita, yung kanyang pangako, yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin, ito po yung nakapag-aalis ng takot, nakapag-aalis ng bagabag o alalahanin. Naintindihan po. Tignan po natin ito. Ito po isang propesiya tungkol kay Jesus Christ. Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26, babasahin po natin mula verse 3 hanggang 4. Sa pamamagitan po nito, makikita po natin kung gaano kadakila yung propesiya tungkol kay Jesucristo na dadating dito sa sanlibutan, sa bagong tipan. Isaiah chapter 26, verse 3 hanggang 4. Babasahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. So sino daw yung meron pong tinutukoy dito na tao? Sa verse 4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Sino po yung batong walang hanggan? Si Jesucristo. Cornerstone. Naintindihan po. At kung sino daw yung nagtitiwala sa Kanya, iingatan siya sa ganap na kapayapaan, yung pag-iisip niya ay nananatili sa Kanya. Sila na nagtitiwala, sila na naligtas, sila na naibalik sa Diyos yung relationship, iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Naintindihan po. Kaya kung sino yung nakatanggap ng kaligtasan, sila po'y patuloy na napoprovide ng Diyos ng kapayapaan. Naintindihan po. Pero yun nga, dito sa sanlibutan, sabi sa Isaiah chapter 42 o 48 verse 22, sa masama, walang kapayapaan. Sino po yung masama? Yung hindi pa ligtas. Wala pa silang kapayapaan. Tama po ba? Kaya tayo po na nakatanggap ng kapayapaan ay dapat magbigay sa kanila ng kapayapaan. Tingnan po natin ito. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Basahin po natin yung verse 9. Mateo chapter 5, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino po yung mapagpayapa?
Yung naligtas, yung nagbibigay ng kapayapaan sa iba, sila yung tatawaging anak ng Diyos. Naintindihan po. Bakit? Sino ba yung Diyos? Siya yung Diyos ng kapayapaan, prinsipe ng kapayapaan. At yung mga anak niya ay isa sa bahagi ng kapayapaan. Kaya tayo na nagbibigay ng kapayapaan o mapagpayapa, tayo tatawaging anak ng Diyos. Ngayon po, sa panahon po natin ngayon, sino po yung nag-i-imitate ng false peace dito sa sanlibutan? Si Satan. Tama po ba? Meron siyang huwad na kapayapaan na gagawin sa 7 years tribulation. Tama po ba? Gusto niyang ayusin yung mga kaguluhan sa mundong ito na gustong i-imitate yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Kaso nga lang, yun ay huwad na kapayapaan. False. Ngayon po, sa panahon po natin ngayon, kung napapanood po ninyo yung balita, meron pong isang pangyayari na yung mismong paano ba sabihin? Yung mismong namumuno sa isang denomination, sinasabi niya na hindi na dapat magkagulo, hindi na dapat mag-away-away, isa lang naman yung Diyos, dapat hindi tayo nagkakawatak-watak. Yun yung sinasabi niya. Pero yun ba yung tunay na pagkakaisa? Yun ba yung tunay na kapayapaan yung sinasabi niya? Hindi po. Yun ay huwad na kapayapaan. Kaya sa panahon po natin ngayon, kumikilos si Satanas na nagbibigay ng pekeng kapayapaan sa mga tao. Pero tayo po yung nakatanggap ng tunay na kapayapaan at tayo rin yung makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa iba. Naintindihan po? Tayo yun na naligtas. Tayo yung mapagpayapa. Naintindihan po? Sabi dito, mapapalad ang mapagpayapa. Peacekeeper. Sila yung mapayapa. Sila yung mapalad. Kung hindi ikaw yung mapagpayapa, kung hindi ikaw yung nakatanggap ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo, nananatili ka sa sumpa. Tama po ba? Pero kung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, ikaw ay mapalad. Naintindihan po? Yun yung mapalad na ibinibigay ng Diyos, hindi ng sanlibutan. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, nakakatakot po. Na, yun nga, kumikilos palagi si Satanas para guluhin yung mundo at guluhin yung mga tao para mabaling yung kanilang atensyon mula sa tunay na kaligtasan. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, hindi lang tayo dapat na magpetics or magsawalang bahala, kundi dapat masigit tayong gumagawa. Bilang mapagpayapa, tayo po yung nagbibigay dapat ng kapayapaan sa iba, maibalik sila kay Jesucristo. Naintindihan po. Si Jesus, yung tagapamagitan sa atin, at siya yung nagbibigay ng patuloy na encouragement sa bawat isa sa atin. Dahil nga siya yung hari ng kapayapaan. Naintindihan po. Yung kapayapaan na ito ay makukuha natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Isa pa po, tinignan po natin ito, John chapter 16. John chapter 16, verse 33. Basahin po natin. John or Juan chapter 16 verse 33. Basahin po natin kung nakita na po. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo. Ano po yun? Yung kaligtasan. Upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo ng pag-uusig. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Kaya yung kapayapaan ay binibigay ng Diyos, nag-aalis ng takot, nag-aalis ng bagabag, at ito yung nagbibigay sa atin ng lakas sa pananatili natin dito sa mundong ito. Kaya yung kapayapaan ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Ito yung binibigay ng Diyos. Hindi lang niya tayo niligtas, kundi patuloy niya tayong binibigay ng kapayapaan para malampasan natin yung mga
pakanan ng dyablo, mga pakanan ni Satanas, at pati yung ating pagnanasa sa laman. Lahat ng ito ay binibigay o nakapaloob sa kapayapaan. Naintindihan po? Kaya kung yung kapayapaan na ito ay napakahalaga para sa atin, bilang nakatanggap nito, kailangan rin natin ito ibahagi sa iba. Tingnan po natin ito. Awit 29, verse 11. Basahin po natin, Awit 29, verse 11. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. So ano po yung binibigay ng Diyos? Lakas, tsaka biyaya ng kapayapaan. Yun po yung binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Ito po yung pangako ng Diyos. Naintindihan po. Pero yun nga, minsan, kahit na yung Diyos ay nananatiling tapat sa atin, siya ay nagbibigay ng kalakasan, siya ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin, nagbibigay siya ng encouragement sa atin, nag-aalis siya ng takot, nag-aalis siya ng alalahanin. Pero yung ating puso ay palagi pa rin na nayayanig dahil nga sa mga kahirapan dito sa mundong ito. Kung ganun, nawawala yung ating o umihina o nawawala yung ating kapayapaan. Kasi nga, napapalitan ito ng takot. Tignan po natin itong kwento po na ito. Marcos chapter 4. Para mas ma-explain ko po, Marcos chapter 4. Marcos chapter 4, basahin po natin mula verse 35 hanggang 41. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pagkawid, siya kanilang isinama sa bangka, ayon sa kanyang kalagayan, at may iba pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa ulihan ng bangka at natutulog na siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Umayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sila'y sinindihan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito? Na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. So alam natin na si Jesus ay nagpupunta siya sa mga bayan-bayan para ipangaral yung salita ng Diyos. At siya na mayroong pagnanais, sabi niya dito sa may bandang ibaba ng verse 5, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Dito po, sa pagsasabi ni Jesus na tumawid tayo sa kabilang ibayo, alam ba niya na mayroong lalabas na bagyo o hindi? Alam niya o hindi? Alam niya, tama po ba? Pero ano yung naging response ni Jesus? Kahit na alam niya na mayroong storm or mayroong bagyo na dadating, ano pong ginawa niya? Tulog. Tama po ba? Alam niya na mayroong bagyo. Alam niya na mayroong kapahamakan na pwedeng mangyari dun sa mga kasama niya. Pero para sa kanya, anong ginawa niya? Natulog. Bakit? Siya yung hari ng kapayapaan. Tama po ba? Walang anumang unos yung pwede makapagbigay ng takot kay Jesus o makapagbigay ng alalahanin kay Jesus. Tama po ba? Kasi nga siya yung hari ng kapayapaan. Pero yun nga, para subukin yung mga tao sa paligid niya, pinahintulutan niya na mangyari yung isang malakas sa bagyo. Para masuri ng mga kasama niya kung talaga bang sila ay mayroong kapayapaan. Sabi dito sa verse 37,
At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, ano pat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. So imagine po ninyo, sa oras na ito, merong malakas na bagyo, tapos yung mga alon sumasalpok na sa bangka, tapos yung bangka niya napupuno na ng tubig. Imagine po ninyo yung bangka na napupuno na ng tubig, ano nangyayari? Dahil sa bigat ng tubig na pumapasok dun sa barko o dun sa bangka, lulubog siya. Tama po ba? Dun sa time na yon, ano pong ginawa ng mga tao? Gisingin niyo si Jesus. Kailangan natin ng tulong niya. Gisingin niyo siya. Nandun siya sa baba, natutulog. Tawagin niyo siya. Yung mga tao nung time po na ito, nandun na yung kanilang pag-aalala. Kasi kung hindi mapapatigil yung barko o kaya hindi sila makakadaong sa beach, lulubog sila. Tama po ba? Kasi nga napupuno na ng tubig yung bangka. Imagine po ninyo kung gaano kabilis mapuno yung tubig ng time na yon. Mabilis o mabagal? Napakabilis. Tama po ba? Siguro sabihin natin mga 1 to 2 minutes or 5 minutes, lubog na sila lahat. Tama po ba? Kaya ito po yung napaka-crucial na tagpo para sa mga tao ng time po na ito. Kaya nga sobra sila nag-aalala. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Ginising siya at sinaway niya, sinabi niya sa dagat, pumayapa ka. Actually, hindi lang po yung unos or yung bagyo yung sinasabi ni Jesus ng time po na ito. Sino po yung magulo dun sa time na yon? Hindi lang po yung dagat, pati yung mga tao. Tama po ba? Nagkakagulo na sila. Siguro yung ibang mga tao, anong tawag doon? Binabalik na yung tubig sa dagat eh. Di ba? Sa buong lakas nila, gusto nilang bawasan yung tubig. Talagang alalang-alala sila. Pero sabi ni Jesus, pumayapa ka. Sino po yung nagpayapa sa bagyo? Sino po? Si Jesus. Sino rin po yung nagpayapa dun sa mga tao? Bakit? Dahil siya yung hari ng kapayapaan. Naintindihan po. Ngayon, sa palagay naman natin, sa tagpo naman natin sa Christian life natin ngayon, minsan may mga times na talagang crucial point na sa atin yung mga problema. Tama po ba? Na-experience ko po ito kapag pinapadalan kami ng disconnection notice. Alam po ninyo yung disconnection notice? Kapag hindi ka nagbayad, puputulan ka. Tama ba? Kapag binigay na yon, kasi binigyan ka na ng panugi, tapos puputulan ka na kapag hindi mo pa nabayaran. Crucial yun para sa amin. Kasi nga, hindi naman kami lagi gumagamit ng kuryente, pero pag naputulan, mahirap maibalik, mas mahal, ganyan. Kaya, dun sa time na yon, naturally, yung puso ko nag-aalala. Yung puso ko nababagabag. Paano ba to? Pag hindi ko nabayaran or hindi ko nagawa ng paraan, puputulan kami. Paano yan? Hindi lang po ito nangyari sa sarili naming bahay noon. Nangyari rin po ito sa church. Dun sa dati namin church. Pinapadala na kami ng disconnection notice, mapuputulan na talaga kami. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, meron dumadating. Kaya, nare-reflect ko yung sarili ko dito sa verse na ito. Nag-aalala ako, paano ko ba mabayaran? Paano ko ba gagawa ng paraan? Wala naman akong pera, hindi naman sapat yung resources namin. Pero dahil nga yung Diyos ay makapangyarihan at nagbibigay ng kapayapaan, gumagawa siya ng paraan. Yan, naalala ko po itong verse na ito, dun sa mga point o dun sa mga sandali na talagang nagbibigay sa atin ng takot, nagbibigay sa atin ng pag-aalala. Sinasabi niya sa atin, pumayapa ka. Bakit? Sino po yung kasama nila dito sa bangka? Simpleng tao lang ba? Simpleng karpentero lang ba? Simple bang isang anak o isang baby na ipinanganak sa sabsaban? Sino po yung kasama niya? Kasama nila? Si Jesus. Naintindihan po. Si Jesus na lumikha ng buong mundo
Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa buong universe na nagkatawang tao, yun si Jesus. Kasama nila. Kung alam nila kung sino si Jesus on time po na ito, matatakot kaya sila? Pero yun nga, tinanong nila sa uli, sabi sa kanila ni Jesus, pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Gaya ng binasa nating verse kanina, tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po? At yung pananampalataya na ito ay nagbubunga ng kapayapaan. Tama po ba? Kung sila ay mayroong pananampalataya, dapat hindi sila natakot. Dapat hindi sila napagabag. Dapat hindi sila nag-alala. Naintindihan po? Dahil nga, tinatanong ni Jesus, wala ba yung pananampalataya? Kung meron, ba't kayo natatakot? Pero yun nga, noong time na ito, para subukin sila at para makita nila kung ano yung kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ni Jesus, ipinakita itong himala na ito. Sabi sa verse 41, sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito? Na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Doon na sila nagkaroon ng mas masiding tanong. Sino ba itong talagang kasama natin? Sino ba ito talagang si Jesus? Sino ba talaga ito na nakasama natin ngayon? Na sinusundan natin? Doon sila mas higit na lumalim sa pagnanais na mas higit pang makilala si Jesus. Hindi lang yung Jesus na kilala nila na nagpapagaling, nagbibigay ng pagkain. Hindi. Si Jesus na makapagpapatahimik din ng bagyo, yun yung masigit nila nakilala. Naintindihan po. Kaya mas maraming naging tagasunod si Jesus. Yung mga naka-experience nung unos na ito, yung ano na ito, naturally, sasabihin nila sa iba. Tama po ba? Alam mo ba, nung naglalayag kami, nagkaroon ng malakas na bagyo, takot talaga kami. Pero sabi ni Jesus, pumayapa ka. Naturally, sabihin nila yun, di ba? Tama ba? Tama po ba? Sa atin nga may mga maliliit lang na bagay, yung achievements na natatanggap natin, kinikwento na natin sa iba. What more pa kaya yung himala? Tama po ba? So, ganun din. Kung tayo yung naka-experience ng kapayapaan, naturally, sasabihin din natin to sa iba. Kung tayo yung tunay na naka-experience ng himala sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin, naturally, sasabihin din natin ito sa iba. Alam mo ba, nung umatin ako ng Bible seminar, naunawaan ko, niligtas na pala ako ni Jesus, wala na akong kasalanan, maski na isa. Tama po ba? Yung mga taong naka-experience ng himala, sigurado, hindi sila tatahimik. Hindi sila tatahimik. Bakit? Sila yung naka-experience eh. Tama po ba? Tayo yung saksi ni Kristo. Kaya tayo makapagte-testify kung sino si Jesus para sa mga tao sa paligid natin. Tayo po yung nagpapanumbalik sa kanila sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Naintindihan po. Kaya, nung nakilala natin si Jesus, nung nakilala natin yung kaligtasan, yung nalaman natin yung kaligtasan, yung katubusan ng ating kasalanan, nagkaroon tayo ng pagnanais na sabihin ito para din naman sa iba. Meron po ba kayong ganitong klaseng pagnanais, brothers and sisters? Na ikaw na nakatanggap, kung sinasabi mo natanggap mo yung kaligtasan, kung sinasabi mong naunawaan mo yung katubusan ng kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, wala bang pagnanais na sabihin nito sa iba? Yan na lang natin sila. Wala po ba? Naku, konti lang sumagot. Paano po yung iba? Ano po yung gusto niyong sabihin sa iba? Tama po ba? Kung ikaw mismo yung naka-experience ng himala, sigurado sasabihin mo to sa iba. Sa atin nga di ba? Kapag merong isang gamot na na-try natin or kaya na nasubukan natin at naging effective siya, sigurado sasabihin natin sa iba. Tama? Yun ay gamot physically.
Pero paano naman yung gamot spiritually? Hindi rin ba natin sasabihin sa iba? Dapat sabihin din natin. Naintindihan po. Kung tayo yung tunay nakatanggap ng kapayapaan, sigurado, tutulungan din natin, sasabihin din natin yung kaligtasan sa ibang tao. Yun po yung evangelism. Pero bakit sa panahon natin ngayon? Bakit nagiging mahina yung evangelism sa paligid natin? Bakit kaya? May iba't ibang mga factors, di ba? Yes, dyan yung kahirapan, dyan yung mga mag-aalala, ganyan, yung mga bagay ng sanlibutan, talagang mahirap para sa pag-evangelize at hindi talaga yung madaling bagay. Pero bakit mas nagiging mahirap yung evangelism sa atin personally? Bakit po? Kasi yung puso natin napupuno ng alalahanin, napupuno ng takot. Pag nag-evangelize ako, paano naman ito? Paano kapag ako ay nakibahagi sa gawain ng evangelism? Paano naman yung ako? Paano naman yung ibang bagay tungkol sa akin? Baka mamaya kapag masigit ako naghandog sa sarili ko para sa Diyos, para sa evangelism, paano naman ako? Nahahati yung puso natin. Yes, gusto natin mag-evangelize. Tama? Tama po ba? Pero bakit minsan nahahati yung puso natin sa pag-evangelize? Sakala natin, kapag nag-evangelize tayo yung nawawalan. Hindi po ganun. Kapag tayo masigit na nag-evangelize, masigit rin tayo po provide ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Nasubukan nyo na po? Subukan nyo. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 1 Corinthians chapter 9. Basahin po natin. Sorry, 2 Corinthians chapter 9. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Siya nagbibigay ng binhi sa mga asik at ang tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng iyong binhi upang iasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Dito po, meron pong mga asik. Tama po ba? So siya, binibigyan siya ng provider ng binhi para masigit siya mga pag-asik. Tama po ba? Kung tayo yung naghahasik ng binhi ng kaligtasan, ano yung tungkulin ng Diyos? Masigit pa magbigay sa atin para masigit tayo makapag-asik. Tama po ba? Yun po yung order po ng Diyos. Yun po yung rule niya. Ikaw na nakatanggap ng kaligtasan, bibigyan kita ng masigit pa para mas ihasik ito sa mga tao sa paligid natin. Naintindihan po? Hindi lang ito tungkol sa mga bagay na meron tayo o kaya yung mga bagay na wala tayo. Kung ikaw yung binibigyan ng mahasik, siya yung nagbibigay ng tinapay bilang pagkain, ay siyang magbibigay at magpaparami ng iyong binhi upang para saan? Para itago? Para itabi? Anong gagawin? Upang ihasik din. Tama po ba? As much as binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, hindi mo yung dapat isang tabi. Hindi mo yung dapat isang walang bahala. Kasi nga, siya yung nagbibigay ng mga bagay na kailangan natin para ihasik din sa iba.
Naintindihan po? Siyang nagbibigay ng binhi sa mga asik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang nagbibigay at nagpaparami ng iyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng iyong pagiging matuwid. So, siya na nagbibigay ng binhi or pagkakataon or kaligtasan ay magbibigay din ng pagkain dun sa mga asik para meron siyang magamit. Tama po ba? Meron siya ibigay at meron siya para sa kanyang sarili. Siya yung nagbibigay para masigit tayong mag-asik. Kaya yung mga nagsasabi na mahirap po mag-evangelize kasi kulang ako, kulang, wala, ganyan. Mahirap, walang oras. Nagbibigay yung Diyos ng mga bagay na kailangan natin para ito ihasik. Naintindihan po? Kaya bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-aalala? Na para bang tayo'y nawawalan kapag gumagawa tayo ng masigit kaysa sa Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Hindi dapat tayo mag-alala. Pangako ito ng Diyos. Tama po ba? Yung Diyos yung nagbibigay ng lahat ng kailangan natin para tayo merong magamit at meron ding yasik sa iba. Naintindihan po? Una-una yung evangelism. Binibigyan tayo ng oras, lakas, at kung ano mga bagay na kailangan natin para sa pag-evangelize. Naintindihan po? Yun ay para ihasik o para ikalat yung binhi ng kaligtasan. Lahat yun ginagawa ng Diyos para sa atin. Naintindihan po? Kaya nga, huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Sa tuwing tayo nag-evangelize, yes, alam ko po mahirap. Talagang maraming kailangan ng sakripisyo. Pero ano bang sabi ng Diyos para sa atin? Tingnan po natin ito. Napakaganda pong verse po na ito. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41, verse 10. Basahin po natin Isaiah chapter 4 verse 10, 3 to 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka? Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. So meron pong dalawang tao dito. Yung natatakot, yung nababalisa, yung kinukulang sa lakas, at yung lumalakad ng hindi maayos. Sino yung kasama niya? Sino po yung ako? Ako'y kasama mo. Yung Diyos. Ikaw na natatakot, tandaan mo, nakasama mo yung Diyos. Ikaw na nababalisa, tandaan mo na meron kang Diyos. Ikaw na nangihina, merong tutulong sa iyo. Ikaw na hindi makalakad ng maayos, aalalayan ka ng kanyang kanang kamay sa katwiran. Naintindihan po? Palagi ito dapat na ma-remind sa atin kapag dumadating tayo dun sa mga may hirap na sitwasyon. Kasi nga, yung Diyos ay hari ng kapayapaan. Siya yung nag-aalis ng takot, siya yung nag-aalis ng pagkabalisa, siya yung magpapalakas, at siya yung tutulong sa atin. Yun po yung Diyos natin. Naintindihan po? Kaya yung takot, pag-aalala, kabalisan, wag natin hayaan na maghari sa puso natin. Wag natin hayaan na kainin yung ating puso ng mga negative na ganitong bagay. Tandaan natin itong verse po na ito. Kapag ikaw ay natatakot, basahin mo ito. Kapag ikaw ay nababalisa, basahin mo itong verse na ito. Kapag ikaw ay nangihina, basahin mo itong verse na ito. At kapag ikaw hindi mo alam kung paano ka lalakad o kung saan ka lalakad, basahin mo yung verse na ito. Naintindihan po? Siya na tapat na hanggang ngayon sa atin ay nananatili sa atin magpakailanman.
Siya na nagsasabi sa atin na huwag tayong matakot. Hanggang ngayon, inaalis niya yung takot sa atin. At siya na nag-aalis ng kabalisaan ay patuloy na mag-aalis ng kabalisaan natin sa ating Christian life. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ito pong talata na ito ay matagal nang iniintay ng mga Israelita noong unang panahon. Ito po'y propesiya tungkol kay Jesucristo. Ito'y propesiya patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Na kapag dumating siya, may makakasama na yung mga Israelita. Kapag dumating siya, siya yung mag-aalis ng kabalisaan ng mga Israelita. Kapag dumating na siya, aalisin ng Diyos o tutulungan sila sa kanilang mga kahirapan. Pero, natupad na po ba ito o hindi pa? Dumating na ba si Jesus o hindi pa? Dumating na siya. Nakabalik na nga siya dun sa kanyang kaharian. Tama po ba? Siya yung pinaka-aasam-asam na Mesiyas ng mga Israelita noong unang panahon. Pero tayo, kasama natin siya magpakailanman. Naintindihan po? Ano sabi niya sa Mateo chapter 28 verse 20? Hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa, hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Naintindihan po? At siya na Diyos ng kapayapaan, siya na nag-aalis ng takot, siya yung nag-aalis ng kabalisaan, at siya yung tumutulong at magpapalakas sa atin ay mananatili sa atin magpakailanman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naintindihan po? Kapag patuloy nating ni-remind o patuloy na i-remind ito sa atin, patuloy na magbubunga, lalago yung kapayapaan sa puso natin. Naintindihan po? Kaya nga, yung kapayapaan, pangatlo siya dun sa bunga ng Espiritu Santo. Tama po ba? Tingnan po natin. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23. Basahin po muna natin. Isaiah chapter 5, Galatia chapter 5. Verse 22 hanggang 23, basahin po natin ang sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Pangilan po yung kapayapaan? Kung ikaw ay nakatanggap ng pag-ibig, meron kang kagalakan. Kung ikaw ay meron ng kagalakan, meron kang kapayapaan. At kahit na meron kang mga kahirapan na na-experience, dahil ikaw ay may kapayapaan, ikaw ay magtsatsaga. Kahit na ikaw ay inuusig, merong mga umaalipos sa sayo, patuloy mong gagawin yung kagandahang loob. Kung ikaw naman, kahit na hindi sinusuklian, yung kabutihan na ginagawa mo, mananatili kang gumagawa ng kabutihan at katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Lahat ng mga bagay na ito ay konektado. Naintindihan po? Bakit? Dahil ito ay bunga ng Espiritu. Tayo na nakatanggap ng Espiritu Santo at nananatili sa atin bilang mga aliw, ito po yung nais niya na maging bunga sa atin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Kaya, sa Christian life po natin, gawa tayo ng checklist. Kung ito bang mga bagay na ito ay ibinubunga ko sa Christian life ko. Una, may pag-ibig na po ba? Pag-ibig ng Diyos, meron na po ba? Pag-ibig sa brothers and sisters. Kunti lang sumagot. Bakit? May pag-ibig po ba? Wala. Dapat meron. Kasi nga tayo nakatanggap ng pag-ibig. Then, kagalakan, kapayapaan, tapos tuloy-tuloy na po ito. Naintindihan po. Kaya check natin palagi. Sa pagpapatuloy ko ba sa Christian life ko, lumalalim ba yung pag-ibig ko sa Diyos? Lumalalim ba yung pag-ibig ko sa brothers and sisters? Lumalalim ba yung pag-ibig ko sa church at sa mga ligaw ng kaluluwa? Patuloy ba ako nakakatanggap ng kagalakan mula sa salita ng Diyos? Lagyan po natin ng checklist. Si Mama, nagpapatuloy lang tayo sa Christian life natin, na patuloy lang natin itong pinaparami.
Pero yung bunga ng Espiritu, mahina pa rin. Kaunti pa rin. Kaya i-evaluate po ninyo yung sarili po ninyo, brothers and sisters. Siguro yung iba sa inyo, 3, 4, 5 years na nanaligtas. Check nyo po yung sarili po ninyo. Kung ito bang bunga na ito ay patuloy na lumalago sa akin. Pag-ibig, kagandahang loob, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, at kabutihan, katapatan. Lahat ng ito ay bunga ng Espiritu. Meron na po ba nitong mga bunga na ito, brothers and sisters? Evangelist, mahirap yung pagpipigil sa sarili. Minsan talaga sinusubok ako eh. Sabi nga dito, pagpipigil, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Kaya sila magkasunod. Para ka makapagpigil ng sarili, kailangan ka maging maamo. Tama ba? Kung ikaw ay magiging maamo, mapipigilan mo yung sarili mo. Tama ba? Yung minsan sa Bible seminar lumalabas yung tigre na nakikita natin, di ba? Sa puso natin merong tigre, di ba? Gusto na nating magsalita ng masasakit na salita sa mga tao sa paligid natin dahil sa mga pag-uusig nila sa atin. Pero palagi mo tandaan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Naintindihan po? Wala po sana akong mapabalitaan na mga brothers and sisters na nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa o kaya sa mga kapitbahay, ganyan. Kung hindi tayo ligtas, normal lang yun. Pero kung ikaw ay naligtas, pigilan mo yung sarili mo, maging maamo ka, maging matapat ka, patuloy ka maging mabuti, patuloy mong gawin yung kagandahang loob, patuloy kang magtiyaga, patuloy mong hanapin yung kapayapaan, patuloy ka na magalak, patuloy ka na maging magbigay ng pag-ibig. Naintindihan po? Dahil ito po yung bunga ng Espiritu sa pagpapatuloy natin ng Christian life natin. Sabi kanina, di ba, mapalad ang mapagpayapa. Sila'y mapalad. Sila'y tinuturing na mapalad sa harapan ng Diyos kung sila'y mapagpayapa. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo anak ng prinsipe ng kapayapaan, tayo po yung gumagawa at naghahanap ng kapayapaan. Tignan po natin ito. Awit 34. Awit 34 verse 14. Babasahin po natin. Basahin po natin. Basahin po natin yung mula verse 13 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito iyong chase peace. Diba merong kasabihan dito sa sanlibutan, always choose peace. Palagi mong piliin yung kapayapaan. Dun sa point na gusto mo nang magsalita or manakit, anong sabi? Ingatan mo yung dila mo. Pigilan. Kung yung kamay mo gusto nang manakit, pigilan. Ingatan. Para hindi madungisan ng kasalanan. Kung yung paa mo gusto nang gumawa ng kasalanan, ingatan mo, pigilan mo. At sabi dito, hanapin mo ang kapayapaan, ito iyong habulin. Naintindihan po? Kaya habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin, yes, alam ko po na mahirap. Alam ko po, maraming pagdurusa, maraming pag-uusig. Pero tayo po ay nakatanggap ng kapayapaan na ibinigay ng Diyos. Hindi ito kapayapaan na kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Ito ay kapayapaan para sa ating espiritu. Una, dahil nga tayo nagkaroon ng kaligtasan. At yung kapayapaan na ito ay patuloy natin na-experience kasi nga nandito yung Biblia. Yung kapayapaan na ito ay patuloy na nagre-remind sa atin sa pamamagitan ng church. At mapapractice natin ito, yung kapayapaan, sa pamamagitan din ng brothers and sisters.
Naintindihan po. Ay yung kapayapaan ay patuloy na dapat nating hanapin at habulin sa ating Christian life. Naintindihan po. Dahil yung kapayapaan ay napakahalaga para sa atin. Tingnan po natin ito. Awit 37. Abante po tayo. 37 verse 37. Basahin po natin. Awit 37 verse 37, 3 to 1. Tandaan mo ang taong walang kapintasan at ang matuwid ay iyong masdan, sapagkat may hinaharap para sa taong mayroong future para dun sa mga taong may kapayapaan. Ano po yung future na ito? Paglago ng kanilang Christian life. Kung sila yung mapagpayapa, sila yung may kapayapaan. Naintindihan po. Kaya yung kapayapaan ay patuloy nating hanapin, patuloy nating habulin, at patuloy nating isabuhay sa Christian life natin. Dahil tayo yung mga nakatanggap ng kapayapaan. Ito yung bunga ng ating pananampalataya. Nakatanggap tayo ng kapayapaan. Tama po ba? Gaya nung sinabi, pinasa natin dun sa ating main verse. Kaya yung kapayapaan na ito, maring manghina at marahil na agawin or mawala sa atin, nasabi sa Biblia, palagi nating ingatan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 3. Kawikaan chapter 3. Verse 13 hanggang 17. Basahin po natin hanggang 18 na. Kawikaan, chapter 3, verse 13 hanggang 18. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sapagkat ang pakinabang dito kaysa pilak ay mas mainam at ang pakinabang dito ay higit kaysa gintong dalisay. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga. At wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maiaambing sa kanya. Ang mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay at ang kanyang ay may yaman at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga umahawak sa kanya at mapalad ang lahat na nakakapit sa kanya. Sino po yung tinutukoy dito ng karunungan? Sino po yung tinutukoy dito na kaunawaan? Si Jesus. Kung siya ay ating makukuha, karunungan, masusumpungan ng karunungan at pagtatamo ng kaunawaan, yes, tayo po ay mapalad. Mapalad na tao. Naintindihan po. Sabi dito, kaysa daw sa mga pilak, mas mainam yung karunungan at kaalaman o si Jesus. Kahit daw mas mahalaga sa mga alahas. Kahit na yung mga tao, ninanasa yung mga physical na bagay, pero kung matatagpuan nila si Jesus, sila po yung mapalad na tao. At si Jesus, kung lalakaran natin yung kanyang daan, ano pong sabi sa verse 17? Lahat niyang mga landas ay, ano po? Kapayapaan. Lahat. Yung lakarin natin sa Christian life natin, binubuo ng 4 na elemento, diba? Word, prayer, tapos yung fellowship, tsaka evangelism. Yung 4 na yun, saan dumadaan? Yung 4 na gulong na yun. Sabi dito, sa landas ng kapayapaan. Yun po yung nilalakaran, yun po yung ginawa na lakarin. O yung daan na ibinigay ng Diyos para sa atin, nandun yung kapayapaan. Kung lalakaran natin ito, kung dadaanan natin ito, makatagpo tayo ng kapayapaan. Tama po ba? Pero sa kabilang banda, kapag yung 4 na ito, hindi natin nagagawa, ano po nangyayari sa Christian life natin? Nagkakagulo. Tama po ba? At kung yung Christian life mo lumilihis, ano po nangyayari? Nagkakaroon ng kabalisan. Tama po ba? Hindi ka nakapagbasa. Ano po nangyayari sa puso? Okay lang? Masaya po ba?
Hindi. Nawawala tayo ng kapayapaan para bang merong kulang. Kung hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakahingi ng tulong, puro kabalisaan yung umiikot sa puso mo. Tama po ba? Pero pag naitulog na natin sa Diyos, patuloy na umuhupa yung ating gulo sa puso at isip natin. Tapos kapag nakapag-fellowship ka sa ibang brothers and sisters, naikwento mo yung kahirapan mo, tapos ipinag-pray ka, binigyan ka ng encouragement, nagkaroon ng kapayapaan. Tama po ba? Tapos kapag tayo nakapag-evangelize, para bang lahat ng problema nawawala kapag nailigtas yung isang kaluluwa. Tama po ba? Ito po yung daan ng kapayapaan. Ito po yung ating Christian life. Naintindihan po. Kaya nga patuloy natin ginagawa yung ating Christian life, patuloy tayong dumadaan sa landas ng kapayapaan. Dahil kung hindi, magkakagulo lahat. Naintindihan po. Sabi nga dito sa verse 18, siya'y punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa Kanya at mapalad ang lahat na nakakapit sa Kanya. Sila na humahawak at saka nakakapit, sila yung mapalad. So bakit kaya hindi lang po ito simpleng hawak, hindi lang yung ganyan. Hindi lang yung nakakapit na konti lang. Embrace. Tama po ba? Kung yung ating Christian life ay pangahawakan natin, yung ating Christian life ay lalakaran natin na may buong pagtitiwala, ito yung landas ng kapayapaan. Naintindihan po. Kaya yung kapayapaan na binibigay ng Diyos para sa atin ay napakadakila. Hindi ito simpleng kapayapaan lang. Okay, makakapasok na pala ako sa langit. Yes. Tapos wala na. Hindi po. Napakalaki po ng kapayapaan na ito para sa atin. Naintindihan po. Kaya kung patuloy natin itong makukuha, kung patuloy natin itong isa sa buhay, patuloy natin makakamit sa pamamagitan ni Jesucristo, magiging malakas yung ating Christian life. Dahil sa kapayapaan. Naintindihan po. Kaya nawa, tayo po bilang mga naligtas ay patuloy na gumawa ng kapayapaan sa ating Christian life. Meron po tayong chance para panumbalikin yung relasyon na nawala sa mga ligaw na kaluluwa sa Diyos. Kailan po yun? Kailan po? Yes, yun po yung time na itinakda ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Yun po yung time na kailangan natin gawin yung kapayapaan. Ibigay yung kapayapaan din na natanggap natin sa mga tao sa paligid natin. Naintindihan po. Yun yung time ng pag-evangelize. Yun yung time na panumbalikin natin sila. Dahil nga kung hindi sila makakabalik, walang hanggang takot, walang hanggang kabalisaan, walang hanggan na kaparusahan yung tatamuin nila. Naintindihan po. Tayo na mayroong kapayapaan, tayo yung isa sa ginagamit ng Diyos para mailigtas yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Pero po tayong pagkakataon. Kaya nawa, bawat isa sa atin, ipatuloy na magnais na makapagligtas ng kahit na isang kaluluwa. Huwag niyo po muna isipin yung marami. Kung bawat isa sa atin magdadala ng isang kaluluwa, sigurado itong lugar na ito puno na. Tama ba? Doon muna tayo mag-start sa maliit. Doon muna tayo mag-start sa isa. Kung bawat isa sa atin ay makapag-evangelize o makapag-aakay ng isang kaluluwa lang, baka pati dito puno na. Tama po ba? Hindi natin kailangan ng sobrang dami. Start ka muna sa isa. So meron na po ba? Na isa? Wala pa. So patuloy po ninyong ipag-pray ito sa Diyos na magkaroon tayo ng pagnanais na makapagligtas sa mga ligaw ng kaluluwa, kahit na isang kaluluwa muna. Naintindihan po. Dahil tayo po yung nakatanggap ng kapayapaan, tayo rin po yung makapagbibigay ng kapayapaan para rin naman sa iba. So yung mga susunod po na verses, yung verse 2 at verse 3, sa susunod ko po i-explain dahil para po maging sapat yung oras natin. So sana yung kapayapaan na napag-aralan po natin ngayon ay
makuha natin ng patuloy at lumago ito sa ating Christian life para rin naman sa ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa kapayapaan na binigay niyo po sa amin. Dahil sa kapayapaan po na ito, naalis po yung takot namin sa pagkawasak sa impyerno. Dahil po sa kapayapaan na ito, ay meron po kaming kapayapaan na tutulungan nyo rin po kami sa aming Christian life habang nakatira po kami dito sa mundong ito ng pansamantala. Salamat din po sa kapayapaan na ito na ibinigay nyo po sa amin at meron po kaming pagkakataon na maibahagi rin po ito sa iba. Kaya nawa, sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, patuloy po ninyo kaming tulungan upang maibigay o maibahagi yung kapayapaan sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid namin para rin naman po sila ay magkaroon ng walang hanggang kapayapaan na natanggap po namin. Aming Ama, meron po kami pinaghahandaan na Bible Seminar ngayong week at ganoon din po next week. Dinadalain po namin na tulungan niyo po yung bawat isa sa amin upang magsama-samang magsikap at magsama-samang manalangin at magsama-samang pagandahan ito para sa mga ligaw ng kaluluwa na nais po ninyong iligtas sa pamamagitan po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, tulungan at gabayin niyo po yung bawat isa sa amin. Sa natitira po namin schedule sa araw po na ito, pakiusap, kayo na po yung mag-ingat at maggabay sa bawat isa sa amin. Muli maraming salamat po sa ilaman po namin ito lahat ay pinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dinadalain po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Para po sa ating pangwakas na awitin, buksan po natin ang ating himla sa page 234.